no? Sabi ni Brian, pabustan ang tanong, saan nakuha ng mga Duterte ang 500 million pambayad sa mga abogado? Hindi, si dating Pangulong Duterte naman sinasabi niya minsan minsan sinasabi niya, wala po akong pamasahe papunta dito sa Congress o sa Senado. Minsan gano'n naman. Minsan naman, sa tingin ninyo, sa dami ng negosyo, namin wala akong kakayahan na magano. Hindi mo na malaman kung ano talaga totoo. Minsan mahirap po, minsan mayaman. Minsan maski pamasahe walang pampamasahe. Minsan milyon-bilyon, bilyon-bilyon naman ang sinasabi. hindi mo na malaman. 'Di ba? Basta kung ano yung paniniwalaan ng DDS, yun na kami. Hirap maging DDS, ano? Minsan sasabihin ni dating Pangulong Duterte, meron tayong adik na presidente, meron tayong bangag na presidente. Kapag tatanong naman, kinabukasan, ang sasabihin naman, antibiotic lang yung sinasabi kong ganun. With matching hawak pa sa pisngi. Di ba? Ngayon, yung mga DDS, ano ba, Tatay Digong, pinakalat ko na, adik si Marcos Pinost ko na sa Facebook ko Tapos ngayon, babawi-bawi ka naman. Hilo. Yung mga DDS, hindi alam kung alin talaga ang paniniwalaan. Kunyari lang walang pera, inconsistent, sabi ni Mel B. Di ba? Sabi ni Lourdes Fernandez, wala naman silang malaking negosyo. Yun nga. Yun ang tanong doon. Ngayon mga bossing, eto. No? Eto yung kay eto yung ayan, nakasulat po doon sa ating title. Kasama ni Roque, arestado na mga kababayan. Yan, no? Kasama ni Roque, arestado na mga bossing. CID, naku si General Torre na naman ang nakaharap. Si General Torre na naman po ang nakaharap mga kababayan. CIDG arrest co-accused in Pogo trafficking case involving Harry Roque. Basahin po natin at lakihan natin. Sabi dito, the Criminal Investigation and Detection Group. Totoo nga yung sinasabi. Totoo ang chismis. But it's none of your business. Di ba? Na sa 24 oras, 40 takwarents ang nahuhuli nung grupo ni General Torre. The CIDG Detection Group, confirmed on Sunday, May 25. Ako isa po ako sa sumusuporta, mga kababayan, na susunod na PNP chief. Ito pong si General Torre. Sabi nga po, dapat may yagbols, dapat may paninindigan. At ayan po ay nakikita ko kay General Torre, mga kababayan. Hindi ko na naituloy-tuloy ito. No? The CIDG investigation. Tuloy ko na nga. May 25. The arrest of one. Sandali, mag-ano nga tayo? Umabot tayo ng 10,000 viewers yan. Nag-screenshot tayo. The arrest of one of the co-accused of former presidential spokesperson Attorney Harry Roque in connection with a large-scale qualified human trafficking. Ikaw na susunod, Roque. No? Case tied to a Philippine offshore gaming operator, Pogo Hub in Porac, Pampanga. Yari na, Roque. Nandito pala si Direk, sabi po, hello po mga ka-eksena natin. At kay Ninong Mark Ramos. Ayan po. Shoutout po at pakisuportahan po yung channel ni Direk Freddy Valera, mga kababayan. Ayan po. Napakagaling po niyang bigay ng komento at opinion. CIDG Director General Nicolas Torre III confirmed that si Marlon identified as the operation officer of the security agency involved the alleged trafficking. Wag na nga ito. Tanggalin ko na to. Dumiretso na tayo dito sa binabasahan. Ayan si Marlon, binlurred na lang ho namin mga kababayan. No, kaysa pabasa-basa pa ako. Ayan na yung video para sa inyo. Sir, ako po si Sir Marlon D. Yes, sir. Ako po si Patapag Linis Paldawa ng CBD.
Napahigop tuloy ako ng apple juice. Sabi, Mim, Roque, upo na. Meme, Roque! Sabi ni Xiaomi Ochoa, Meme, Roque, uwi na po. Namimiss ka na po. Ni Papa Pogo at ni Pogi pala. At in fairness mga kababayan, hindi lang naman pala si Cassandra Leong at si Harry Roque yung wanted. Si 51, kung di ako nagkakamali, doon sa ibinalita, si 51. I-correct nyo na lang po ako kung mali yung number ko. Pero madami po sila, mga kababayan. Ayan po, binabasahan ng Miranda rights. At si Cassandra Leong, di ba, nasa Oblo na? Oh. Si Roque na lang ho, mga kababayan. Si Roque kasi, may ipinagmamalaki no? Ang kanya hong pinagmamalaki, mga bossing, dahil daw po siya ay nag-apply ng asylum. Nag-apply daw po siya ng asylum, mga kababayan. Yung asylum, ang sinasabi niya, 1.5 taon bago daw ho matanggap niya kung ano ang kapalaran niya, kung tatanggapin yung asylum o hindi. Sabi ni Descent, papunta na tayo sa exciting part. Yung pinagmamalaki ni Roque, yung oras at panahon lang po habang yung kanyang asylum ay tinitignan kong papayagan, mga boss. Yun lang po. Pag natapos po yung 1.5 taon na yun, baka mamaya nga mapaaga pa at mapabilis pa ho eh. Bakit po? Dahil ang Pilipinas naman po, ready naman pong ipaliwanag ang side ng ating bayan na si Roque po ay hindi naman talaga ginigipit ng bayang Pilipinas. Meron pong itinatanong, meron pong gustong malaman sa kanya kung yung kaperahan niya po ba ay galing daw sa Chupa Chups. Sabi ni Sir, ano ba to? Sir, uy! Si Sir Junior naman biglang nagko-comment ng ganun. Roque, Chupa Chups. Yung candy ho yun ha, mga bossing. Na yung kaperahan daw ho ni Roque. Ay saan daw po galing? Nagyabang siya, di ba? Nagyabang siya. Meron po akong dokumento at kung ano-ano pa pong pagpapaliwanag. Dadaling ko po sa susunod na hearing. Yung susunod na hearing na po yun, nagtago na po si Roque, mga kababayan. Lumabas na po ng bansa si Roque, mga bossing. Yun po yun. Ngayon, ang ginagawa ni Roque, nililito niya yung mamamayang Pilipino. Sa paulit-ulit na sinasabi niya, kaya po ako hinahagilap niyang mga yan. Kasi po, ako po ang naglabas ng lollipop ni Tatay Digo. Ano ba yan? Hoy! Jomar, Espanyol, bakit may lollipop? Ang seryoso natin nagbablog dito tapos yung mga i-comment nyo, lollipop. Yung i-comment nyo, chupa chups. Oh. Di ba?